Sa pagpatuloy natin ng pagmarites dito sa construction ng NACR, ang mga marites ay magaling magtahi-tahi ng kwento. Kaya dito sa NACR, dahil marites tayo, susubukan nating magtahi-tahi ng mga video. At sa video natin ito, ipapakita ko sa inyo ang ikalawa sa may pinakamahabang distansya na sa bawat istasyon. Ito ay ang San Fernando Station papunta ng Apalit Station. Ang istasyon na ito ay mayroon itong distansya na 12 km gagawin na bayadak, at kung sa kalsada ito dadaanin, ito ay mayroong aabot sa 14 kilometers ang distansya ng dalawang istasyon. Ngayon sa video natin ito, ipapakita ko sa inyo kung ano na ang latest development sa kahabaan ng alignment o ng main line nitong NACR. Dahil sa video natin ito, dito natin malalaman kung saan ba yung area na makikita natin na mayroon pang mga problema sa right of way or may mga obstruction pa na matatamaan. Dito rin natin makikita kung gaano na ba kahaba ang natatapos nila o nailatag na bayadak para sa release ng NACR. At ang bahaging ito ay nasasakop ito sa dalawang kontrata, ang CPN-02 at CPN-01. At wag na nating patagalin pa, sisimulan na natin ang pagtahi ng video. Sisimulan natin dito sa may San Fernando Station kung ano ba ang latest dito, at papunta tayo sa direksyon ng south papunta sa may Apalit Station. At dito makikita nga natin na tuloy-tuloy na ang paglagay nila para sa mga steel frame ng San Fernando Station. Sa tansya ko, nasa sobra sa kalahati na ang nabuo nila para sa mga steel structure para sa istasyon. Tutuloy na tayo papunta ng south, at sa pagtawid mo lang dito sa may Capitol Boulevard ay makikita natin dito na na-demolish na yung mga kabahayan sa bahaging ito, at mayroon na rin silang i-assign dito na nagbabantay. Malapit na nila itong lalagyan ng bakod para sa construction dahil may mga nagbantay na sa magkabilang side nito. Ito namang bahaging ito sa may banda ng ilog ay may bago na naman sila ditong tinatanggal na obstruction. Ayan, makikita natin na wasak na ang mga bahay dito sa may kabila nitong maliit na ilog. At ito ay tatawid na tayo sa may Barangay Santa Lucia. Sa bahaging ito mukhang mayroon pang mga matatamaan ditong parte na ito, at makikita natin pag i-straighten natin itong right of way ay mayroon pa tayong nakikita na may mga kabahayan pang matatamaan sa may bahaging ito. At ito ngayong nakukunan natin dati na nagkakaroon sila ng mga paghukay, at ngayon naibalik na nila, at hindi na natin alam kung sa NACR ba yung ginagawa dyan o hindi. Pero kung mapapansin natin ay wala namang nakalagay na bakod, so malamang sa malamang ay wala pang construction na magaganap sa bahaging dyan. At dito makita nga natin dito kung saan ay dito yung nakukunan natin na may mga poste. Ilang poste dito, ilang taon na rin mula nang huling nakukunan natin ang mga posting ito. So yan yung mga poste, no? Tumatawid na tayo dito sa may parte ng Santo Tomas. Makikita nga natin dito ang kahabaan nitong gagawing right of way or release ng NACR, at sa parte namang ito ay dito nagsisimula
yung bayadak ng CP-IN-O2. Ito na sa may bahagi kung saan ang lumang Santo Tomas Station, at makita nga natin dito ang bayadak na ginagawa nila dito ay mayroon na rin itong mga parapet wall. Nasa ilang span rin ang natatapos nila na bayadak sa bahaging ito, at makita nga natin doon sa unahan, ayan po yung parang tuldok, ayan po yung lumang Santo Tomas Station na naka-protection. Nasa ilang metro na rin ang natapos nilang bayadak sa parteng ito, at ito nga lumalaktaw ito ng ilang poste, no, pagtawid dito sa may kalsada, no, papasok naman dito sa may aquaculture o mga palaisdaan, at kung saan nga dito ay nagkakaroon naman sila ng panibagong simula naman ng mga bayadak. At dito nga may nakikita tayo dito na siguro substation nito or battery post, ayan, at nabuo na rin nila, no. Sa bahaging ito makita natin ang paliko na direksyon nitong gagawing release, no, at yun na nga, ang ganda nga pakinggan, halatang halata na solid ang pagkagawa. At ngayon tumatawid na naman tayo dito sa kabila, at makikita nga natin dito na ayan, nabuo na rin nila ng malagyan ng parapet wall, ayan. So makikita natin dito, at dito na nga tayo sa may bahagi kung saan itong gumagawa sila dito ng malapad na cantilever bridge, yan. Sa kabaang ito ay halos kumpleto na ang parapet wall at ang bayadak, at mapansin nga natin dito na wala nang mga nakikita tayong mga sasakyan dito dahil tapos na nga ito, no. So panibagong na naman, panibagong layer or anuman ang susunod na stage dito ang gagawin nila, release ba o mga poste o pang ang kulang na ilalagay nila dito, dahil yun na nga, nabuo na nga nila ang kahabaan ditong bayadak, no, at may mga parapet wall na rin ito. So wala na tayo makikita pa ditong mga panibagong development, kung di siguro yung mga ilalagay dito na mga release o poste, pero mukhang matagal pa natin makikita yan dahil mahaba-haba pa yung mga bakante dito. Ibig sabihin ay wala pang mga poste, wala pang mga bayadak na bubuo. At itong bahaging ito ay sa pa ito, no, sa CP-IN-O2. Ayan, makikita nga natin dito. At ito na nga yung makikita natin dito na nasa gitna ito ng mga palaisdaan. At ang parting ito ay kung titignan natin ay puro palaisdaan ito, at ang MacArthur Highway ay nandito po yan banda sa may kaliwa. Yan sa may kaliwa. Nasa siguro halos 1 kilometro din ang distansya niyan papunta doon sa may MacArthur Highway. At makikita nga natin dito ay nandito pa rin yung kanilang gantry. Yung unang gantry ng CP-IN-O2. Ayan. So tapos na nila ditong nailagay yung mga box girder dito, no, kaya nabuo na nila. At ito nga makikita nga natin dito, nandito na tayo sa kabila, at makikita nga natin dito dyan sa unahan, dyan na po yung boundary ng CP-IN-O1 at CP-IN-O2 ng magkaibang contractor. Ang CP-IN-O1 ay yun yung Hyundai HMD, no, Hyundai Megawide joint venture, at ito namang CP-IN-O2 ay yun yung Acciona Delem joint venture. At yan, so dito na tayo, ito ay sa may na ito, no, CP-IN-O1 yung
gawa naman ito ng Hyundai Megawide joint venture. Ayan. So dito makita natin na ayun mayroon na rin itong mga parapet wall. So mapansin natin dito na itong bahagi ito magmula doon sa may bahagi ng Santo Tomas at itong parte na ito ay sa may Minalin ay buo na nila dire-diretso. Masasabi nating mabilis nila na buo itong parting ito. At yun tayo nga makikita nga natin dito na mayroon silang ginawa ditong substation din, no? Ayan. So ito makita natin na mayroon na rin mga parapet wall. Mabilis lang nila nagawa dito dahil wala nga namang mga obstruction dito. Dahil ang mga nakatira dito ay mga isda lang, kaya yan, mabilis lang nabubuo. Kaya dito natin makikita kung gaano talaga ka laki ang epekto sa mga obstruction na mga nakatira dito sa project nitong NACR. So ito yung bahagi ito sa may CPN1 ang may pinakamahabang na buong viaduct dito sa may phase 2 na funded naman ng Asian Development Bank. So itong CPN1 ang may pinakamahabang nabuo na viaduct ito. So ito sa direksyon na ito ng so malapit na lang diyan ilang na lang yung Apalit Station. Ayan. So mapapansin niya natin dito na ayan buo na rin yung kanilang mga parapet wall. So makikita na natin dito yung Apalit Station at yung medyo lumayiliko na naman yung ng release or ng viaduct. At dahil ito ang San Fernando at ang Apalit Station, ito yun ang ikalawang may pinakamahaba na distansya ng istasyon, dalawang istasyon, dahil lumabot ito sa 12 kilometers ang distansya nitong dalawang istasyon. Pero kung dadaanin mo sa kalsada, aabot to ng 14 kilometers. Kaya magmula dito sa may Apalit Station hanggang doon sa may Clark International Airport Station, dito mo maramdaman yung bilis noong Airport Express train. Kasi yun nga, yung dalawa nga yung dito, mayroong commuter train at mayroong Airport Express train, yung mabilis. Kaya dito mo maramdaman yung bilis niya dahil mahaba ang tatakbuin dito. Kung makita natin doon sa may magmula sa Clark International Airport Station, dire-diretso yan yung ang takbo ng train at hihinto lang yan dito sa may Apalit Station. Lalaktawan niya yung sa may Clark Station at itong San Fernando Station. Kaya kung mapansin natin yung mga mayroon yan tatlong viaduct, so isa sa gitna yung main line at magkabilang side yun yung mga single track na para sa commuter. Kaya yung mga estasyon na yan na may tatlong viaduct, dyan magkakaroon ng pass by, pass over or mag-overtake itong mga mabibilis na tren, no? So syempre madadaanan nila yung mga commuter train dahil mababagal yun at hihinto yun sa lahat na mga estasyon, kaya madadaanan ito dito sa mga, kaya dyan sila mag-overtake sa mga estasyon na may mga tatlong viaduct or apat na release, yung main line at may dalawa sa magkabilang gilid na mga para sa commuter line. At sa video ito nakikita nyo na ang kahabaan nitong San Fernando Station at ang Apalit Station, kung saan na lang yung medyo mabigat pa ang may mga obstruction, pero makapakunti-kunti na lang yung mga obstruction na nakikita natin. Ito na lang bahagi sa may CPN02. Pagkatapos ng San Fernando Station hanggang Santo Tomas, doon lang makikita natin na may mga kunti-kunti na lang na mga obstruction dahil tapos na nga itong bahagi ito papuntang Apalit at saka yung sa kagiligitnaan itong San